Okay, so sa number 1, hanapin daw natin yung value ng x sa given rational equations. So, as you can see, dito sa equation, yung nasa right side ay 0. So, mag-iisip tayo ng number na, or value ng x dito sa choices na kung saan yung numerator dapat magiging 0. Kasi 0 divided by any number, the answer is 0. Okay? So, kung ito ay minus 1, so, I think, yung value ng x, no, na magiging 0 yung numerator ay 1, no. So, that's letter A. Kasi 1 minus 1 is 0. So, 0 divided by any number, so the answer is 0. Kaya yung value ng x ay 1. Okay? So, number 2 naman, arrange the steps in making a table of values of rational functions. So, sabi ko nga sa inyo, para makapag-create tayo ng table of values. So, una, isipin muna, ano ba yung restrictions? Ano ba yung pinaka-value ng x na magiging undefined yung ating given functions. Okay? So, yung value na x na yun, na magiging undefined siya, hindi siya pwedeng kasama doon sa table of values. Okay? So, ang sagot dito ay letter B. So, ito muna, nag-iisip ka ng value na magiging undefined yung function, tapos hindi siya kasama, tapos mamili ka ng number na less than or greater than doon sa naisip mong value ng x na magiging undefined siya. Then, number 3 naman, evaluate the function. So, dito na tayo mag-substitution para mahanap yung value ng x. Na value ng y. So, that's letter B. Okay? So, find the range of the rational function given its graph. So, kung mapapansin nyo dito sa ating figure, given yung ating function. So, that is f of x is equal to 1 over x. So, sa pagkuha ng range ng function, gumagamit tayo ng shortcut. Diba? Kapag f of x is equal to 1 over x, and then yung numerator mo ay constant, automatically yung degree niya ay 0. So, yung degree naman ng denominator ay 1. Kapag yung degree ng numerator ay mababa sa degree ng denominator, okay? So, ang ating pinaka restriction dito is y is equal to 0. Diba? So, ibig sabihin, all real numbers except 0. Okay? So, next naman,